We're going to our first destination, our first day. Yes. Yan yung ano namin, guide, driver. And for today's video, ay pupunta nga tayo sa may northern part of Armenia. Actually, this is our second day in Armenia, pero first day kami na itutour ngayon ng aming tour guide. Very exciting kasi syempre, first time kaming makakakita at makakahawak ng snow. Ganun. From city of Yerevan to Gigard Monastery, it will take about 56 minutes to drive dahil about 36 kilometers din yung layo niya from the city. Kaya talagang na-excite na ang mga person. Dito pa nga lang sa sasakyan na nahawakan ni Inday Laura yung snow, hindi niya maipaliwanag yung sarili niya. Yun na first time snow. Apat lang kami, B. Hi. Hi. Si Laura nasa harap. France. At pagkatapos namin mag-breakfast, dumiretso na kami agad sa Gigard Monastery. Mga ilang kilometers lang away from city of Yerevan, makikita mo yung snow all over the road. At dahil bundok yung dadaanan natin, hindi masyadong malapad yung kalsada nila. At nakarating kami mga 11 a.m. At dali-dali kami baba sa sasakyan dahil 30 minutes lang yung palugit sa amin para mag-picture-picture at mag-video-video, ganun. At may nagtitinda din dito, B, ng mga dried fruits tulad ng cherry, apricot, apple, grapes, plums, figs, at marami pang iba. Wow. First time. First lalabs. Say hi, say hi. Daming snow, B. Uy, sana kayo? May, dito, video. Ay, ito. Hello. Wait lang. Uy, hala, hindi mababasa sa atong ano ko? Oo, hindi mababasa atong shoes ko sa snow. Yay! First time ko na mag-touch ng snow. Iba talaga yung excitement pag first time mo makahawak ng snow. Kung pwede nga lang magligid-ligid diri. Kaso syempre, marami pa kaming pupuntahan at baka malamigan pa yung mga katawan namin. Kaya kailangang mag-ingat, mahirap magkasakit na sa ibang bansa tayo. Nagtutour tayo dito, B. We need to spend the best of our time. Ang kagandahan lang, group kami nagpunta dito kaya may time kaming mag-picture sa isa't isa namin. Kaya i-ready mo na lahat ng mga ideas mo from Instagram on how to take photos and videos para pang mighty ba? Sige lang. Tama na. Dito muna ako. Ang lamig, B! Kailangan ko kayakap. Ikaw, Jar, kumusta ka dyan? Walang kayakap. Yan o. Taktak mo yung ano, B. Taktak mo yung snow. Taktak natin snow, B. Taktak, taktak. Talagang solid yung araw mo dito, B. Kaka-picture at video. Yung 30 minutes ay kukulangin pa. Kaya kailangan na mabilis na kilos para marami pa kayong mapupuntahan. At meron din sila ditong pa-fountain. Fresh from nature's spring water. Sayang at hindi ko nadala yung empty bottle ko. Magre-refill sana ako dito, B. Para tipid-tipid ba? Akala ko sa Dubai lang yung maraming pusa. Dito rin pala, B. Ang daming pusa. Tapos si Lalabs umakyat na dito sa may papuntang mountain. Pero dyan lang siya sa gilid kasi nga, diba, delikado magpunta sa mountain. Baka may slide ka pa dyan. At syempre, dahil dito na tayo sa monastery, papasukin na rin natin yung loob ng church. Kung sa Pilipinas pa to, yung church nila dito parang sa mga unang panahon ng mga Kastila. Mga antique na ba, made of stone, kaya napakatibay. At habang si Inday Laura ay nagtitirik ng kandila, pinasok ko muna yung pinaka-altar nila. Ganyan pala yung altar nila dito. At syempre, nagtirik na rin kami ng kandila ni Lalabs. Ipagdasal natin yung ating health at kasaganaan ba na para makapag-tour pa tayo sa ibang country. Ganun. May tubig ko na malabas.
May tubod siya. At pagkatapos dito sa Gigard Monastery, nagpunta naman kami sa may Garni Temple. We're going inside temple. At dito naman sa may Garni Temple, may entrance fee naman yung mga foreigners ng 1,000 Armenian dram. So 30 minutes lang din yung binigay sa amin na time para mag-picture-picture at video-video dito sa may Garni Temple. Kasi nga gutom na ang mga person. Pagkatapos dito ay magla-lunch na kami. Hindi ko na nga naakyat yung pinakataas nitong Garni Temple. Hanggang dyan lang ako sa hagdanan. Pero si Inday Laura, napunta niya doon sa may kasulok-sulukan talaga. Tikman mo nga yung Snowbee kung masarap ba. Yummy! Uy, basin makalaso niyan, Bi. At after the Garni Temple, dumiretso na kami agad sa may Sivana Vank Monastery. Kung mapapansin nyo guys, marami ding aso dito. Napakaganda ng balahibo nila. Tsaka hindi sila nilalamig. Talagang sanay na rin sila. Tapos overlooking din yung Sivan Lake. Tapos sa hagdanan palang B, may nagbebenta ng mga kandila. Tapos yung isang babae doon parang namamalimos, parang galit. Kaya pag nagpunta ka dito, alam mo na yarn. Dahil napakahangin nung nagpunta kami dito, talagang napakalamig. Yung isang kabayan doon, nagsabi pa siya sa sarili niya na hindi na talaga siya pupunta dito ever. Dahil sa sobrang lamig, hindi siguro niya kinaya. Pero tinanggal ko pa rin yung cover ng buhok ko para malasap ko yung lamig niya for the video na rin. So yan na yung Sivana Vank Monastery. At yan yung view niya sa baba, matatanaw mo yung Seven Lake, napakalawak niya. At dahil mahirap mag-play ng cellphone, kailangan mo pa talagang tanggalin yung gloves mo para ma-play mo yung cellphone mo. Talagang mamamanhid na yung kamay mo sa sobrang lamig. At ito B, papasok ulit tayo sa may Sivana Vank Monastery. At sa mga tourist, katulad ko, wala palang entrance B. Yung Garni Temple lang yung may entrance. At after dito, bumaba na kami para mag-lunch. Kain muna kami ng lunch dito sa Seven. At dahil nandito tayo sa Armenia, don't worry dahil lahat ng food nila dito organic. Mapa pork, chicken, at affordable lang din siya B. Parang same price lang din sa Dubai. After mag-lunch, dali-dali na kami bumiyahe papunta ng cable car dahil hanggang 4 PM lang sila doon mag-operate. At dahil medyo traffic nung nagpunta kami, binaba na kami ng driver sa may bandang kanto. Uy, kanto? Oo, at pinaglakad niya si Lalabs. Kawawa naman si Lalabs. Hingal na hingal. At talagang naiwan kaming dalawa ni Lalabs, sila Inday, Laura at Levi, na una na paano ang lit-lit din ang hakbang ni Lalabs at kailangan ko siyang suportaan. Ganon. Totoo B, pag hindi ka sanay at wala kang exercise, talagang hihingalin ka paakyat. At pagkadating namin sa taas, hinanap namin agad yung bilihan ng ticket dahil may bayad ang pagsakay ng cable car. 3,300 Armenian dram ang bayad B. Sakto lang din yung pagdating namin, 4 o'clock, kaya pumila na kami agad para kakuha namin ng ticket. Pila na kami. At kahit suicidal yung paggamit ng cellphone kasi syempre pag nahulog yung cellphone mo dyan sa baba, hindi mo na yan makahanap. Hindi pa rin nagpapatinag ang mga person. Syempre, nagpunta tayo dito para mag-video-video kaya suicidal, hala, cellphone pa rin. Hindi naman pala nakakatakot sumakay ng cable car B. Ang nakakatakot pag mahulog yung iPhone 14 Pro Max mo tapos hindi pa bayad. At hindi pala pwedeng magtuloy-tuloy ang sakay nyo pababa, pabalik. Kailangan yung bumaba doon sa taas at mag-coffee-coffee at magmuni-muni kung anong gusto nyong gawin doon sa taas. Pwede kayo mag-skating, ganun. At dahil sobrang ihi na ako at wala akong mahanap na washroom, pumila na kami para bumalik sa baba. We're going back. May nag-ice skating pa sa baba, B. For sure, kaya ko rin yan gawin basta naka-complete winter outfit ba. Pang mighty-mighty lang kasi yung suot namin, B.